Evening na po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam the Filipino Channel ng inyong lingkod. So today is May 12, 2026. Tayo ngayon ay papunta dyan sa Commonwealth Hospital and Medical Center dito sa Commonwealth Avenue. At Regalado Highway po yan. Dito yan sa luha sa Novaliches, Quezon City, Greater Lagro. At dadalhin po natin yan sa may Outpost Barangay Gulod. Sa may Gulod po yan, Santa Monica, Novaliches, Quezon City. Head northeast on Mindanao Avenue. 90 meters, turn left onto Regalado Highway. World record ang ibinibida ngayon ng lalawigan ng Pampanga matapos magsagawa ng largest display of water lanterns. Okay po. Babalik po tayo mamaya po pag nakuha po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Para makita sa makasaysayan Kaya nga naman, makulay na luminang water lantern and music festival. Halos sakasakali naman po na may marinig kayo, mga pangalan ng lugar, nagsabay-sabay na pailawan. pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, Mas naging ay wala pong kinalaman ng channel na ito. sulat sa bawat lantern. At wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob. At wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik po tayo mamaya po pag nakuha na po natin sila. Kaya naman pagsapit ng gabi, opisyal na naitala ang 100 bagong meters, Guinness turn World left, Record then turn ng left. lalawigan para sa nasabing aktibidad. Happiness, good health, and financial freedom, and also wishing for a bright future ahead for my kids. Ipinahayag naman ng pamahalang panlalawigan ang buong suporta nito sa patuloy na pagpapalakas ng turismo sa Pampanga. At dahil dito, muling pinatunayan ng Pampanga na kaya nitong maghatid ng mga makabuluhan at world-class na pagdiriwang na may pagmamalaki sa buong mundo. Mula sa Pampanga, ako si Gracie Rutao ng PRTV News. Nagseserbisyo para sa Pilipino. Ganda at yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Fortune. Ako naman si Jack Batallones para hindi mauli sa usapan. Turn left, then you will arrive at your destination. Arangkada Balita. So, good evening. Yes po, Ma'am Jam. Ay, umalis na yung ambulance. Meron pa. Umalis na? Nandun pa. Ay, Nandun po, kaso nga lang, hindi na tayo maka-atras eh. Oh. May nakasunod na rin sa atin. Kaya nga po. Kaya dito na rin ako sumakay. Di ba umalis yung ambulance? Ano ba ba? Dapat doon nyo na lang ako pala inabangan sa ano bago ako lumiko dito para hindi na tayo mahirapan. Dito kasi talaga mahirapan dito dahil marami sasakyan dito. Ano? Arriving in 20 minutes at 6:50 p.m. This route is toll kay free. Senador Ronald Pato de la Rosa. Umapilas kay Senador de la Rosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag siyang isuko sa International Criminal Court. Ito'y matapos kumpirmahin ang warrant of arrest laban sa Senador. Live mula sa Senado nagpapatrol, Victoria Sulat. Victoria, saan nakalagi ngayon si Senator de la Rosa at anong plano niya kaugnay sa warrant In of arrest? 10 meters, turn left. Oh,
Dito sa Senado, nagpalipas ng gabi si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sabi niya, ay dito muna siya mananatili. Umaasa siya na maglalabas ng temporary restraining order ang Korte Suprema In laban 200 sa meters, ICC warrant turn of left onto arrest. Carino Pero din Highway. siyang abela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Hindi sila aalis sa Senado si Senador Ronald Bato de la Rosa. Ito ang kanyang sinabi sa araw matapos muling magkita at makumpirma na may warrant of arrest laban sa kanya mula sa International Criminal Court o ICC. Inilagay si De La Rosa sa protective custody ng Senado. Humiling na rin siya sa Korte Suprema ng temporary restraining order laban sa ICC warrant. In 100 meters, turn left. Continue with your until I have to wait for the Supreme Court's decision. Marami kaming pending appeals doon sa mga decision. Ayun ni De La Rosa, hindi siya susuko sa ICC. Filipino ka, you have existing Philippine courts. Bakit magpapatry ka doon sa Manila? In 400 meters, keep right at the fork onto Carino Highway. Naging emosyonal naman si De La Rosa nang umapela kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag hayaang dalhin siya sa ICC. Huwag niya akong ipadala sa hindi ko nagpayama sa servisyo. Trabaho ko na gusto, tupit ko rin. Kaya papel pa ito. Gusto na niya. Ilan na para sa akin pa rin. Ano na rin siya? Lahat ng mga Pilipino na malagay sa ganitong sitwasyon. In 100 meters, keep right at the fork. Ngayon ng araw, ikaw rin Mr. President, nakaharap sa ganitong sitwasyon. Sabi ni De La Rosa, ito na ang pinakamalungkot na yugto ng kanyang buhay. Dilo, the lowest point in my life. Lahat ginawa ko, ako sa ngayon mo yan sa akin. Naglabas din ng sama ng loob si De La Rosa kay dating Senate President Vicente Continue Soto on III. Carino Highway for Kausap ni 10 dating Senate kilometers. Sergeant at Arms Rene Samonte na binasa ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano nitong Lunes, sinabing alam na umano ni Soto ang tungkol sa ICC warrant of arrest. On or about 2 p.m., the warrant of arrest was shown to the former Senate President in the presence of the undersigned, but copies were not allowed to be distributed. Para kay De La Rosa, nagtaksil si Soto. Hindi lang yung magtataksil sa kanyang ulit. Hindi magtataksil niya sa institusyon na Senado. Nakitaan siya ng warrant of arrest na galing ICC. Dapat tinanong niya saan nito ang corresponding local warrant of arrest. At saka wala siya sinabihan. Alam, but there's may design talaga na talagang gusto niya ahuli ako sa baba para hindi ako kaakyat dito, para hindi siya ma-unseat. Alam mo, You feel betrayed, sir? Ha? You feel betrayed by Hindi ako magipagplastikan. I feel betrayed. Early in the morning, an NBI representative came to see me and told me they have a warrant of arrest for Senator De La Rosa. I said, simply, I said, coordinate with Rosa. As simple as that. Why? I'm not. I didn't realize that he was coming. I didn't know that he was going to be there in the afternoon. I just thought it was a simple information being given the Senate President that a member of the Senate was being issued a warrant of arrest. Git pa ni De La Rosa, handa siyang humarap sa korte, basta korte sa Pilipinas. Indirect co-perpetrator si De La Rosa sa kasong crimes against humanity Alam laban niya kay may dating ano dito, Pangulong kaya Rodrigo umuwas Duterte siya. kaugnay ng war on drugs. Handa rin umanong harapin ni De La Rosa ang sabina laban sa kanya ng Philippine National Police, Criminal Investigation and Detection Group. Kaugnay ng mga umano'y extrajudicial killings sa Davao noong siya ang direktor ng Davao City Police at Regional Director ng Davao Region. Anya, kung hindi siya makapupunta sa CIDG sa May 14, ay maaaring abogato ang matawa sa kanya. Inamin ni De La Rosa na kaya siya nagpakita ay para lumahok sa pagbabago ng liderato sa Senado. Ang posibleng impeachment process laban kay Vice President Sara Duterte at dahil nahihiya na umano siya sa kanyang mga pagtitiban. Pagkahiyak na talaga ako, hiyang-hiya na ako. Dahil nga, wala ko yan sa vocabulary ko na
makinabang sa pera ng gobyerno o kanino mang pera. Nagpasalamat naman si De La Rosa kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla na nag-anunsyo noong Nobyembre 2025 na mayroon ng ICC warrant laban sa kanya. Salamat ako sa iyo, sir. Salamat at nabigyan mo ko ng advising book na meron akong warrant. Thank you. At naka-enjoy ako na 6 months by my ransom. Ayon naman kay Cayetano, walang problema kung dadalhin sa kanila ang ICC warrant. Tatanggapin umano nila ito, pero Kailangan dumaan sa korte, yun lang naman. So, pag dumaan sa korte, na-exhaust lahat ng legal remedies, kami na mismo kakausap kayo sa napunta to, nasubuko na at si Vice President Duterte nagsalita laban sa ICC warrant kay De La Rosa. Mali yan. Tulad ng ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, mali din yun. No? Dahil ang isang warrant of arrest galing sa labas ng Pilipinas, hindi issued by a Philippine court, should be presented in a Philippine court. Pero iba ang pananaw ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ang Senate resolution, hindi niyan pwedeng i-supersede ang batas. Yung ICC warrant, base yan doon sa Rome Statute na pinirmahan natin noong 2011 hanggang 2019 member tayo. At nakalagay doon sa Rome Statute na kahit umalis ka sa Rome Statute, ay yung panahon na covered ka, i-covered pa rin yun. Ni-recognize ng Korte Suprema yun. And we have a local law to reinforce that. Ang palasyo, sinabing hindi ito manghihimasok sa desisyon ng Senado, pero pinaalalahanan ito na lahat dapat ng hakbang ay naayon sa batas. Lahat itong utos ng Pangulo sa lahat ng enforcement agencies, sa lahat po na pagkakataon, hindi lamang po dito patungkol kay Senator Bato, dapat lamang ay sumunod kung ano ang sinasabi ng batas. Alvin, nagkainitan naman sina Senator Francis Pangilinan at Senador Robin Hood Padilla sa session ngayong hapon habang tinatalakay ang ICC warrant laban kay De La Rosa. Gusto ni Pangilinan na sa Committee on Rules na ito pag-usapan. I'm appealing that perhaps this matter should be tackled in the committee rather than in this in plenary so that we can address other concerns, Mr. President. Paano natin pag-uusapan yung ibang... And for the record, Mr. President, I still have the floor. Gusto ko po sanang ireklamo si Senator Pangilinan sa pagsigaw. Meron po ba sa rules natin na sinasabing pwede mong sigawan ng kapwa mo senador? Pansamantalang sinuspende ng presiding chair na si Senador Loren Legarda ang sesyon. Sinalok ni Pangilinan ang kanyang kamay kay Padilla pero hindi niya ito tinanggap. Sabi ni Padilla, maghahain siya ng ethics complaint laban kay Pangilinan. Bago naman ito ay nakitang umiiyak si De La Rosa sa sesyon habang katabi si Senador Bongo. Pero hindi na ibinahagi ni Senador De La Rosa kung ano ang dahilan ng kanyang pag-iyak. Nag-adjourn ang session ngayong hapon ng 5:35 p.m. Alvin? Victoria, balik tayo doon sa pinaka-basic na tanong ng ating mga kababayan. Hanggang kailan kakanlungin ng Senado si Senador Bato de la Rosa? Alvin, ang sabi ni Senador De La Rosa ay they will play it by ear. Sa ngayon, hindi pa niya masabi kung hanggang kailan, indefinite pa. At sabi rin ni Senador o Senate President Alan Peter Cayetano ay pag-uusapan nila hopefully by tomorrow sa majority caucus kung ano ba yung magiging proseso para kay Senator De La Rosa kung hanggang at probably ay mapag-usapan din lang hanggang kailan siya pwedeng manatili. Alvin? Ibig sabihin, Victoria, paano kung hindi magpalabas ng PRO ang Korte Suprema halimbawa sa loob ng isang buwan o di kaya mga buwan o taon, hindi siya alis din sa Senado? Ang usapan ngayon dito, Alvin, ay under the Senate Resolution 44 ay under the protective custody nga ng Senado si Senator De La Rosa. Kaya hindi maaaring i-serve yung warrant laban sa kanya. Sa pagkakaalam natin yung mga previous na pronouncements ng mga senador, kapag effective yan, kapag session, under session o in session ang Senado. So ang tanong ngayon kung yan ba ay effective pa rin kapag nag-adjourn na sila sa June 5. Alamin pa natin yan dahil yun nga, Alvin, ay very fluid pa yung mga pangyayari at hindi pa rin tayo masagot ng diretsyo ng mga senador. Kaugnay niyan. Isa na lang, Victoria, may mga taga-NBI pa ba na umaaligid sa
sa compound ng Senado o wala nang mga NBI agents dyan? Ang sabi sa atin ng acting Senate Sergeant at Arms na si Mau Ablasca ay wala ng mga NBI agents dito sa loob ng Senate premises. Ang nakita na lamang natin kanina, Alvin, ay mga pulis. Ito nga ay matapos magkasundo ang Senado at ang NBI kahapon na walang mangyayaring pag-aresto. Sabi rin sa atin ni Ablasca ay kahapon elevated yung security nila. Ngayon ay ibinaba na yan, although meron pa rin tayong nakita ng mga miyembro ng Senate Sergeant at Arms na mayroong dalang mga long, pero sabi nga ni Ablasca ay binawi na niya ang utos na yan. Alvin? Maraming salamat, Victoria Ulan. Isusurong ng bagong halal na si Senate President Alan Peter Cayetano ang pag-arangkada ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito'y sa gitna ng mga panawagan ng iba't ibang sektor na agad nisisin ang pangalawang Pangulo. Live mula sa Senado, RG Cruz, paano ang magiging ng Senado sa impeachment trial? Ilarawan mo ang timetable. Karen, pag-usapan pala ng bagong liderato at mga miyembro ng Senado sa isang all-members caucus ang paghahanda para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Isa ito sa mga pag-usapan sa focus ay mapatawag kung hindi ngayon ay bukas. Isang araw matapos ma-release ng Kamara si Vice President Sara Duterte, ang pagkatapos ng liderato sa Senado, inaantabayan naman ni bagong Senate President Alan Peter Cayetano ang articles of impeachment at hindi sila magpapatumpik-tumpik. Kasama sa agenda ng impeachment. At sa naman, hindi pwedeng impeachment lang ang ipahinga because there's so much primary economic issues that we have to discuss. Sir, maganda natanggap ni Ipin. But it's such an important accountability process. So we need to be full attention. Iniyak ni Senador Robin Hood Padilla na hindi haharangin ang impeachment trial. Taliwas na ng unang pahayag. Sabi pwedeng harangin ng pag-convene ng impeachment court dahil malinaw yan yung maligang bataan. Ayon sa kanilang patakaran sa impeachment, pipili ang Senado kung kailan haharap sa mga prosecutor. Si Carrera magtatanggap ng schedule para talakayin ang articles of impeachment kapag napanalaya sa Senado. Pagtatanggap sa articles of impeachment at pagkaorganisado na human papadalahan ng summons sa opisyal na in-impeach para humarap sa Senado. Isang araw din siya para sagutin ang articles of impeachment at saka naman tutupon ang prosecution sa loob ng 5 araw. Ang pila naman ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga senador agad nang linisin ang pangalawang ng Pangulo at hindi pa mga peaceful justice denied na para sa bayan, hindi para sa Vice Presidente. Pinalilisan din ang ilang negosyante ang paglilitin. Our healing from the private sector, whatever will happen is to do it expeditiously and fast so we can get back to what we need. What we should be doing is trying to help our economy bangon again. Hindi naman ni dating Senate President Rafael Dulon konektado sa politika ang palitan ng liderato sa Senado. Organized yes, but it's because the institutional leadership of then President the committee that there will be a trial and a trial in the assessment of the Sara allies. What may have harmful the challenge is how immediate can a trial take place. Neutral naman si Vice Presidente Duterte sa isyu ng palitan sa liderato ng Senado sa marami sa mayorya kaalyado niya. Ano yung liderato sa loob siya ng Senado, no? Division yun ng mga membro ng ating Philippine Senate. So, kung ano yung kalabasan ng kanilang putukan ay division yun ng karamihan ng kanilang mga membro. Umapila rin ang palasyo na maging patas sa Senado lalong suportahan ang nila ng Pangulo ang sistema ng pananagutan. Natao po ito ng Senado. So, hindi po mangihimasok ang Pangulo. So, dapat lamang po na magkaroon ng pagdinig, malaman kung anong katotohanan. Napapakita naman si Senador Pati Velasquez sa takbo ng palitan ng liderato. Naglabas din siya ng hinanakit si Senadora Loren Liganda na balik Senate President pro tempore kay Cayetano. Pag yun ang political persuasion, pinanggagalingan mo.
yung nangyari kahapon was ugly. Intindihan namin, and I think I share my colleagues in the former majority, mabigat lang sa dibdib namin na si Senator Loren na talagang original na kasama namin mula sa pool, nabulaga kami. Umiwas naman si Ligarda sa media kanina. Lots of work to do. Nagpahiwatig naman si Senator Francis Pangilinan ng bagong minorya na hindi pa tapos ang laban. In 100 meters, turn left on the track. Karen, sa plenaryo naman kanina sinabi ni Senate President Cayetano ang naalinsunod sa tradisyon, pwede nang magpatuloy ang mga nakaschedule ng dating hearing kahit bakante pa ang namumuno ng komite dahil miyembro pa rin naman ang chairman o ang mga dating chairman to. Ang maghihintay na una ay mga bagong hearing at sponsorship sa plenaryo. May 40 komite ang Senado kasama na ang Rules Committee na siyang may first touch sa Articles of Impeachment. Tinitiyak naman ni Cayetano na matatapos ang investigation ng Senado, pinakamatagal na ang sa Lunes. Karen? RG, linawin natin para sa publiko, dumating na para sa Senado ang Articles of Impeachment. Karen, hanggang sa mga panahon to, bago ang umarap sa Civil Patrol ay wala pang pasapit at hanggang kanina pag-adjourn nga ang sesyon ng Senado ay hindi naman ito isinalang. So talagang wala pa siya dito sa Senado. Maraming salamat, RG Cruz. Itinanggi ng palasyo ang anumang planong destabilisasyon laban sa administrasyon. Ayon kay Communications Undersecretary Pierre Castro, hindi ito ang unang pagkakataon na may napabalitang kudeta. Dahil dito, iginiit ni Castro na dapat maging maingat ang publiko laban sa mga naglalabasang fake news. So ngayon, wala po tayong natinig na anumang plano na destab laban sa gobyerno. Alam naman natin kung saan nagagalit yan. At alam naman natin kung sino yung gusto na pauwi. So, tayo po, mga kababayan natin, mga taong bayan, lagi po na lang tayo magmansyag at maging mapanuri, lalo-lalo sa mga fake news. Patuloy po ang paghahanap sa isang nanay na isang linggo nang nawawala. Galing ng Calapan City, Oriental Mindoro ang inang at nagtungo sa DFA sa Parañaque City para kumuha lang ng passport. Umuuna ng tracker team ang mga otoridad para siya ay mahanap. Exclusive nagpapatrol, Dennis Tapp. Araw-araw, sinusuyo ni Michael ang kanyang pinsan ang mga kalye sa Pasay at Parañaque City para hanapin ang kanyang inang si Elpidia Lailo. Nagdidikit siya ng mga poster na 56 na taong gulang niyang ina na noon pa May 4 nawawala. Mula Calapan City sa Oriental Mindoro, nagpunta ng DFA sa Parañaque si Elpidia kasama ang mga anak at pamangkin para kumuha ng passport. Balak na ipasyal sa ibang bansa si Elpidia ng kanyang bunsong anak na nasa Australia. Si Elpidia ng kanyang pamangkin lamang ang pinapasok sa DFA dahil sila lamang ang may appointment. Na Michael at sa pampisan, nagpunta naman sa PITX para mag-CR. Pero bandang alas 8:29 ng umaga, tumawag ang pinsan ni Michael dahil nawawala na ang kanyang ina. Ang sabi po niya habang nagpa-process po siya ng passport niya, nakalingat po siya, hindi na po niya namalaya na nawawala na daw pala po ang nanay. Sa kuha ng CCTV, makikitang lumabas ng gate ng DFA si Elpidia. Natuntun din ng mga investigador ang mga lugar na dinaanan ng ginang. Nag-review yung mga pulis natin from DFA, nagpunta siya ng Ayala, lumabas siya ng mall from dito sa Franco, napunta ng mga Pagal. So doon yung last na kita natin sa kanya sa puti. Pinuntahan na rin ng mga otoridad ang PITS, pero hindi umano namataan doon si Elpidia. Sobra pong hirap, lalo po alam po namin na yung nanay po namin ay wala pong dalang pera. So hindi po namin alam kung paano po siya kumakain, hindi po namin alam kung kahit tubig man lang po ba, nakakainom po siya. May tracker team na ang Parañaque City Police para hanapin ang ginang at sinalang sa galing ang mga kalapit na istasyon. Lahat ng mga message na allegedly nakikita si nanay doon, pinupuntahan natin, but as of now, wala pa yung hindi pa nag-positive. But of course, we're encouraging our constituents to give us information kung may makita nila.
Umaapila si Michael sa mga maaaring makakita sa kanyang ina na makipag-ugnayan agad sa mga otoridad. Sana po ay magpakatatag pa po siya, lakasan pa po niya ang kanyang loob. At kami naman po ay hindi tumitigil na siya po ay hanapin. Walang ibang dalangin ngayon si Michael na sana ay hindi na nilang makapiling ang kanilang ina. Dennis Dadu, ABS-CBN News. Pinupirma at pinapubliko na ng International Criminal Court ang warrant of arrest laban kay Senador Ronald Bato de la Rosa. Batay ito sa kasong crime against humanity of murder, kaugnay ng malawakang patayan noong Duterte drug war. Nagpapatrol, Jen Hernandez. Matapos ang ilang buwang espekulasyon, kinumpirma na ng ICC ang arrest warrant laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Batay ito sa hiling ng Office of the Prosecutor na inihain noong November 3, 2025 at iginawad noong November 6, 2025. Judges assessed the material submitted by the prosecution and found reasonable grounds to believe that Mr. De La Rosa is allegedly criminally responsible as an indirect co-perpetrator for the crime against humanity or murder. It is now for the national authorities to arrest and surrender the suspect to the ICC. Matagal na senyado ang arrest warrant para sa kaligtasan ng mga biktima at tungkol sa kaso at ipinapubliko kahapon ni dating Senador Antonio Trillanes IV. Ayon sa ICC Office of the Prosecutor, mahalagang hakbang ang pag-aresto kay De La Rosa sa proseso ng paghahanap ng pananagutan sa mga umano'y extrajudicial killings na naganap sa Pilipinas noong panahon ng drug war. Nakikipag-ugnayan na ang OTP sa mga otoridad para maipatupad ang arrest warrant. Hanggang ngayon ay nananatili pa rin sa proteksyon ng Senado si De La Rosa. Kaya simple lang ang mensahe ng mga biktima ng drug war at kanilang mga abogado. Continue for 100 meters, then turn left onto Asuncion Street. Naggumawa ng kung anong iutos ng utak. Tawagin namin sa Senado, ay huwag magtanong ng mga mamamatay tao o magnanakaw. Hindi po namin kayo inilukluk dyan kayong mga senador para pagpakal ang mga mali. Dalawa ang naging batayan ng Pre-Trial Chamber 1 kung bakit naglabas ng arrest warrant laban kay De La Rosa. Una, kumbinsido ang korte na may sapat na batayan o reasonable grounds para paniwala ang mayroong kriminal na responsibilidad ang senador bilang co-perpetrator sa malawakang pagpatay noong Duterte drug war. Ito ay sa pamamagitan umano ng paggamit ng kanyang mga posisyon bilang hepe ng pulisya sa Davao para maisagawa ang Davao Death Squad killings na kinalaunan ay ipinatupad nationwide nang siya ay maging PNP chief. Ikalawa, kumbinsido rin ang korte na kailangan ng pag-aresto kay De La Rosa para masiguro ang partisipasyon nito sa mga pagdinig. Ipinalala rin ni dating Senador Franklin Drilon na hindi nawawala ang obligasyon ng Pilipinas noong panahon na miyembro ito ng International Criminal Court. In 80 meters, you will arrive at your destination. May mabiltahan ba ako dyan, no? Ano po, parang kaliwa. Sa isang pahayag, inimok ng mga law deans and professors ang mga otoridad na sumunod sa international legal process na bahagi ng mga batas ng Pilipinas. Ito? Partikular na ang Republic Act 9851 o Philippine Act on Crimes Against International Humanitarian Law. Malinaw na isinasaad dito na maaaring isuko ng Pilipinas ang mga suspect o akusado ng humanitarian law violations sa International Court. Zen Hernandez, ABS-CBN News. At sa puntong ito, makakasama natin live si Senator Ronald Bato de la Rosa mula sa Senado. Senator, magandang gabi. Ito ba? Diyan na lang. Ay, wala. Sige po, dito na lang po. Doon pala ako atras na. Narinig niyo po yun, inanunsyo na mismo ng ICC ang arrest warrant laban sa inyo. Dala ng NBI ang arrest warrant sa inyo. Ano ang mga susunod niyong hakbang? Alam natin na nag-file kayo ng TRO sa Korte Suprema. Tama po, sir.
Karen, yun nga lang, hinihintay natin yung resulta ng ating mga petition na pinayag sa Korte Suprema. Meron tayong 3 ata o 4 na petition. Hintayin na lang natin sa resulta ng mga petition na yun. So, nananahulugan ba, Senator, habang siningin sa inyo ang TRO, ay mananatili po kayo sa Senado? Yes, well, dito lang ako. Diyan po kayo, gabi, araw at gabi. Hanggang makikita po ang Korte Suprema, Senator. Yes, Karen. Okay. Kasi, paano kung tumagal po ito ng ilang buwan o ilang taon? Alam niyo, hindi umaksyon ng Korte Suprema. Well, bahala ng Senado, yung bill continue to take custody of me, take protective custody, bahala na sila kung ano magiging decision nila. Umapila po kayo, Senator Bato, kay Pangulong Marcos Jr. Sa tingin niyo po ba ay pakikinggan kayo, tutulungan kayo ng administrasyon? Kayo, mismong ang administrasyon, ang kumbaga ginawa nila ito kay dating Pangulong Duterte. Wala naman siguro imposible, Karen, no? At the end of the day, I am a Filipino. President Marcos is a Filipino. And he is our president. So I think I deserve some support coming from this government. Dahil trabaho mo talaga ng gobyerno yan, naprotektahan yung kanyang mga citizen. And hindi lang po ako nakiusap sa kanya dahil hindi lang ito para sa akin, para sa lahat ng Pilipino ito na masasadlak sa the same situation na kinaroroonan ko ngayon. We deserve the support of this government. Yung ginagawa nga natin, pag meron tayong kababayan na nagka-problema sa abroad, binibigyan natin ng legal assistance at kinakiusap natin yung ibang bansa o ibang entity na pauwiin sa atin. Ngayon, ako, na nagsilbi ng tapat sa ating bansa, sa ating lipunan, ibibigay na lang ninyo doon. So, yun lang pag-iusap ko kay Pangulong Marcos. Pilipino po ako, Mr. President. I am a Filipino. I deserve your support. Pag-iusap ko lang yan. Sana. Okay, Senator, maugong na noon ang impormasyon na kayo po ay aarestuhin. At matagal-tagal din kayong lumiban. Ano ang mabigat na dahilan at bigla kayong sumipot sa Senado nitong Lunes? Unang-una, nagkaroon ng change of leadership sa Senado. Pangalawa, meron kaming intending conversion ng Supreme Court, ng Senate into an impeachment court. Mabibigat po na rason yan. Trabaho yan. Kaya kailangan gampanan ko yan. Pangatlo, nahihiya na po ako, Karen. Sige daw ako tanggap na sweldo na hindi nagtatrabaho. Hindi man po ako kapal mukha na tanggap ng pera na walang kaukulang effort na binibigay, no? Kaya, yan, mapakita lang ako, trabaho na ako dahil kakaya naman sa ating mga kababayan. Okay, pero kayo po ang crucial na vote. Kayo po ang number 13. 13th vote. Kung hindi kayo dumating, ay posible pong hindi nagbago ang liderato ng Senado. Take us behind the scenes, no? Sino po tumawag sa inyo? Paano po kayo kinausap? Paano kayo umalis sa, kumbaga, lugar na kung saan po kayo naglalagi? Ano pong nangyari nun, sir? Yung mga specifics na yun, Karen, no, hindi ko na kailangan i-default sa'yo. Basta, after 6 months, andito ako to perform my duties. Okay, nung dumating kayo sa Senado, nakita ang video, yung naghahabulan kayo ng NBI. Pakikwento po yun, no? Kasi hindi naman alam ang buong kwento. Nasaan kayo nung nakita kayo ng NBI? Saan nagsimula ang habulan?
doon sa parking lot no, sa ilalim ng ground floor ng Senado. Doon ako dumaan kasi sa stairs, hindi ako gumamit ng elevator. Yung palang mga nakastambay doon sa gilid ng pintuan, mga NBI agents na pala yun. Baba ko sa sakyan, pinapost ako ng dalawang babae, saka may kasunod na mga lalaki. Pero NBI kami. So, nagpubiglas ako. Pagpiglas ko, takbo ako. Habulan na kami. Hanggang sa bandang taas, nadapa ako. Kaya ito, nag-resulta ng sugar sa aking kamay. Yun na nangyari. So, ibig sabihin, may NBI na nakatambay doon sa basement ng Senado. Gaano katotoo po, Senator Bato? Yes. Oo, ang balitang may mga NBI officers daw sa opisina ni dating Senate President Tito Soto, pinapasok na daw doon. Ano ba ang totoo doon? Continue for 600 meters, then turn Yes, right. nag-coordinate ba sila? Nag-coordinate ba sila doon sa... may report man yung Sergeant at Arms, ano, what really transpired. Nag-coordinate sila doon kay Senator Soto at binigyan ng instruction ni Senator Soto si Sergeant at Arms na yun. So, ano po ba ang pananaw niyo na talagang pinipigilan kayong bumoto at pumunta sa plenaryo? Kahapon yun ang pakiramdam ko dahil pinipigilan nila akong makaakyat sa Senado dahil alam na may butuhan na. So siguro, ayaw nilang ma-unseat yung mga incumbent na at that time, yung incumbent na liderato, kaya pinigilan ako. Oo, so nung nakita nyo ang dalawang NBI na babae sa basement, tanong ko lang, Senator, wala bang nagpaliwanag? Senator De La Rosa, may dala po kami ng arrest warrant. Ito po yun. Usually, binabasahan pa ng Miranda rights o karapatan. Anong sinubukan po nila? Walang paliwanag? Wala. Walang gano'n? Wala. Basta pagbaba ko sa sakyan, lumapit na siya sa akin at akmang sinawakan yung aking braso. Kasi NBI agent kami. Pumiglas ako, tumakbo na ako. Okay, anong masasabi po? Walang reading of Miranda rights, walang information about warrant of arrest na hawak nila, wala. Takbuhan na. Pero naintindihan ko sila. Naintindihan ko yung ginawa nila. Kasi minsan ganoon din sa pulis eh. Pagka nagkahabulan na, nakakalimutan na yung ibang procedures. Senator, anong masasabi po nyo sa pagsama ni dating Senator Trillanes sa NBI sa paghahain ng arrest warrant? Ang sinabi po niya kaninang umaga sa ANC, yun daw ang hinamon po ninyo yan noon. Kaya ginawa po niya. Magaling siya kung gano'n siya. Kahit wala siyang personality of all these things. Hindi naman siya ICC, hindi siya Interpol, hindi naman siya NBI, hindi ba siya member ng law enforcement community, pero siya may hawak ng warrant of arrest. Okay. Senator, huling tanong ko na lang, ito reaksyon ng ilan sa social media. Ang tapang-tapang niyo po daw noon nung kayo ay PNP chief sa ilalim ni dating Pangulong Duterte. Tapos yan, eto kayo tumatakbo, umiiwas sa mga pulis, umiiyak sa Senado, takot na takot kayo. Anong reaksyon niyo po doon? Hayaan mo na sila. They're entitled to their own opinion. Sige lang, kung yan ang tingin na sa akin, go ahead. Wala po akong opinion nito yan. Opinion nito. So, kumbaga, ang tinawag na po sa inyo ay huwag daw po kayo. Sa pagbabalik ng Continue on the Greenland Highway for 2 kilometers. Patrol! Itok sa katawan, balikan ang mga benepisyong dulot nito sa lecture ni Dr. Edinel Calvario sa Then, ang request to withdraw as counsel of the accused, si Nicholas Brockman, sa inilabas sa dokumento ng ICC, pinangalanan dito ang bagong legal counsel ni Duterte na isang Mr. Peter Hayes.
Senadurang dokumento na may lensang Mayo 8 ng taong ito, binanggit rito na nakipagpulong si Kaufman kay Haynes at sinabing handa na ito sa kanyang tungkulin bilang bagong legal counsel ni Duterte. Una na tinanggap noong Lunes ng ICC Particular and Trial Chamber 3 sa withdrawal ni Kaufman bilang legal counsel ng dating Pangulo. Ito'y matapos umanong ilahat ng akusado ang kanyang nais na i-release si Kaufman bilang kanyang kinatawan sa korte at kumuha ng bagong legal counsel. Si Peter Haynes ay isang prominent British barrister at kinikilala bilang isa sa mga nangungunang practitioners ng international criminal at humanitarian law na may humigit 25 taong karanasan sa mga tribunal sa The Hague kasama na ang ICC, International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia, at Special Tribunal for Lebanon, ayon na rin sa kanyang LinkedIn profile. Ako si RH4 Karen Oyong, nag-uulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Report. Maraming salamat sa iyo, Miss Karen Oyong. Sa ibig kong sabihin, ay nakalimutan, binaba na pala. Mamamaya Federal Party List Representative Laila Minima, ang Bayan Party List Representative Jose Manuel Tadeo Jocno, Bicol Saro Party List Representative Terry Tidona, Iloilo 3rd District Representative Lawrence de Ventura, Bukidnon 2nd District Representative Kim Flores, Cagayan de Oro City 1st District Representative Lordan Juan, at Sinagat Island Representative Saka Mag-Ao. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Pamela Vázquez, DZMM. Maraming salamat, Radyo Patrol, Pamela Vázquez. DZMM, Radyo Patrol, Flash, report! Manatiling nakatutok sa DZMM Radyo Patrol sa 60 at DZMM Teleradio. Ako po si Amy S. Tareha. Oras, 9 na minuto, makalipas ang alas 7 ng gabi. Oras hatid sa inyo ng Bingo Plus. Bingo sa saya, plus na panalo. Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Flemex for Kids. Mommies, agapan agad ang upo at lema ng para. Pagbanang Number 1 sa FM station, ang Barangay LS 97.1. Pwede umanong arestuhin si Senador Pato de la Rosa kahit pa nasa sesyon ang Senado. Ayon po yan sa ilang eksperto. Nila, mga mambabatas lang na may kasong hindi lalampas sa 6 na taong parusa ang may immunity. At nakatutok si Joseph Moro. Isang warrant of arrest mula sa International Criminal Court ang naghihintay kay Senador Pato de la Rosa nang muling magpakita sa Senado kahapon. Pagbabalik na nauwi sa takbuhan at paglagay ng Senado kay de la Rosa sa protected custody 2 ang basihan, ang Senate Resolution number 44 na naglalahad na dapat proteksyonan ng mga Pilipino laban sa pagkuha sa kanila ng gobyerno para ibigay sa isang banyagang estado. Dapat silang bigyan ng sapat na panahon para makahingi ng saklolo sa mga korte bago sila pasukuin o dalhin sa ibang bansa. Pinadap ito noong Marso at firmado ni Noy Senate President Tito Soto, pero para sa dating Integrated Bar of the Philippines President na si Atty. Domingo Cayosa, isa lamang itong resolusyon na hindi isang batas. Yan po ay isang pagpapahayag lamang ng kanilang defense o sentimiento. Pero ang solusyon na yan, hindi mo yan pwede palitan ang constitution, ang existing laws ng ating bansa, kasama na yung ating mga treaty obligations. Sa ilalim ng konstitusyon may immunity o hindi pwedeng arestuhin ang isang mambabatas habang nasa sesyon ng Kongreso. Pero yan ay para lamang sa mga kasong may parusang hindi lalampas ng 6 na taon. Maliwanag ng mga eksperto sa international law, bahagi ito ng paghihiwalay o separation of powers sa pagitan ng tatlong sangay ng gobyerno, legislatura, ehekutibo at judikatura. Hindi nga natin, hindi nga pwedeng magtanggal ng senador impeachment or any other means, right? Ang nakakatanggal lang ng senador at ng member ng House ay sila, the body itself. So if they decide to protect their members within the premises of their institution, they can do that. Pero sa kaso ni De La Rosa, lagpas sa 6 na taon ang parusa sa kaso niya. Habang buhay na pagkabilang ko ang posibleng parusa sa kasong crimes against humanity.
pinakaharap niya sa ICC. Kaya pwede siyang arrestuin. If that question is if it's possible, yes, it's possible. By force, yes, it's possible. If you are a member of Congress, you are not accused of committing heinous crimes, grave offenses. The language of the Constitution is limited. Cases is not punishable with that more than 8 years. Hindi ito ang unang beses na may ipinaparestong senador habang may sesyon ng Kongreso at ilang senador na kusang sumuko na rin sa huli. Noong 1990, pinagbawalan ni Senate President Jovito Salonga ang paghahain ng arrest warrant kay dating Senador Juan Ponce Enrile habang nakasesyon ng Senado. Pero sumuko rin si Enrile dahil sa kasong rebellion, complex with murder laban sa Administrasyong Aquino. Kalaunan, napawalang bisa ang informasyon laban sa kanya. Noong 2017, sumuko si Senador Leila de Lima sa mga may umiilaw. Ayun yung Christmas light. matapos magbalik ng gabi doon para sa kaso may kinalaman sa droga. Ito po. Kalaunan si de Lima sa mga kaso niya. At ang 2018, sumuko rin sa loob ng Senado si dating Senador Antonio Trillanes IV para sa kasong rebellion at tapos gawin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang amnestia. Ibinasura kalaunan ng Korte ang kaso niya. Sa kaso na Leon de la Rosa at sa pagharang ng Senado sa pag-aresto sa Senador, Hindi pwedeng kukukin. Hindi ka mukha ng isang embassy ito na wini-wait natin ang jurisdiction, hindi tayo makakapasok. This will be a task for the executive and the legislature. sa ngayon dumulog na sa Korte Suprema kaugnay ng arrest warrant ng ICC. Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, dalawang low-pressure area ang minomonitor ngayon sa labas-labas ng Philippine Area of Responsibility. Isa riyan yung dating Bagyong Kaloy sa loob ng PAR na huling namataan 490 kilometers silangan ng Katarman, Northern Samar. Yung nasa labas naman ay nasa layong 1,395 kilometers silangan ng Northeastern Mindanao. Ayon sa Pag-asa, parehong mababa ang tsansa nitong maging bagyo. Paano po? Easterlies